Meron ako naririnig sa baba. May iba akong nararamdaman. Kinikilabutan ako. Habang bumababa ako, iba yung pakiramdam. Dun sa may bandang hangin. Pero kailangan kong gawin yung trabaho ko kaya papakita ko pa rin sa inyo, no? Sabay-sabay tayong ma-inspire na magkaroon din ng sariling bahay dito sa Japan. Hi, magandang araw po sa inyo. Ohayo gozaimasu. Ayan, so today is Thursday nga po at may pasok ako sa trabaho. So gusto ko lang share sa inyo sa mga bago nanonood po dito sa J Pinoy Vlogs. Ayan, ako po ay nagtatrabaho sa isang real estate as a marketing staff. And today nga, babiyahe po ako dito sa Gunma area, sa Gunma Prefecture, and papunta ako ng Maebashi and Isesaki. Ayan, medyo malayo sa office namin yun. Yung Isesaki mga 40 minutes and yung Maebashi naman na nasa 1 oras din mahigit. Ayan, kaya malayo-layo yung biyahe to, kaya sabi ko i-vlog ko na lang para maisama ko kayo and masamaan nyo din ako sa araw na to. Ayan. So yun nga, isa sa mga trabaho ko po kasi as a marketing staff is yung pagte-take ng photos and videos ng mga available property, house and lot, ayan, mansion, brand new or used house man ito, or mga reform or renovated house na maaaring maging bahay din ng mga kapwa nating kababayan dito sa Japan. Kaya kung may mga kakilala kayo na gusto rin magkaroon ng sariling bahay dito sa Japan, share nyo na sa kanila tong video na to, kasi kapag yung kakilala nyo na yun ay nag-apply sa amin ng housing loan and na-approve sila, magkakaroon kayo ng Shokai fee. Share nyo lang sa kanila, tapos sabihin nyo sinokay nyo. Ayan, tapos or kaya mag-message kayo o tumawag kayo sa akin dito sa phone number na to para mailagay ko kayo as Shokai, para makareceive kayo ng Shokai fee. Ayan, panoorin nyo yung video na to para makita nyo kung ano yung mga available ngayon na bahay dito sa Japan. Kaya ngayong araw, trabaho vlog muna tayo, no? Para ma-share ko lang sa inyo and makatulong din ako sa ibang tao na gustong mag-Shokai. Papakita ko sa inyo yung mga available property dito sa Gunma and Isesaki. And kung gusto nyo silipin yung ibang property sa ibang lugar, ayan, visit nyo lang yung Entrust Japan Homes Facebook page namin. Ito po yun. Huwag nyo na rin kalimutan na i-follow and i-like yung Facebook page namin. So, bali, nandito na ako ngayon sa Isesaki, and ang unang property na gusto ko ipakita sa inyo, ito po. Ayan. Di bali, bungalow type po siya na 3 LDK. Ayan. Tara, pasukan na natin para mapakita ko sa inyo mismo. Ayan. So, sobrang ganda ng location niya kasi, ayan, no? Sobrang tahimik. Sobrang peaceful. Maganda dyan kapag summer season, mahangin, no? Dahil open air siya, oh. Ayan. So meron siyang parking space hanggang 3, kahit 4 nga na sasakyan pwede na rito eh. Yan, tas ang maganda dyan, may mailbox na rin siya. Bungalow type. May sampayan sa labas. Ayan. Sige, pasok tayo sa loob. Ayun, oh, ang laki ng genkan nila, oh. So meron din mga storage dito, cabinet, saan pwede ka maglagay ng mga sapatos. Ayan, meron din dito sa taas. Ayan, oh. Tapos meron din mga cabinet dito sa baba. Madaming sapatos na mailalagay na dyan. Tapos, ayan, laki ng genkan nila, no? Hindi kayo magsisiksikan. Hindi katulad dun sa bahay namin. Ayan. Sana all na lang, no? And anyway, sige, pasok tayo sa loob at yung genkan. Pagpasok, nandito naman yung first room. Then sa kaliwa naman yung bathroom, saka yung toilet. Ayan. Ayan, dito muna tayo sa kaliwa. Sa kaliwa, nandito yung toilet. Ayan, ang ganda. Tapos, nandito na rin yung wash area. Then bathroom, kung saan pwede ka maglagay ng washing, mga towel. Ayan. Maluwag pa siya. Tapos meron ding yung bathroom area kung saan merong ofuro. Sobrang ganda, no? Sobrang aesthetic lang, no?
Sana all. Ayan, so dito naman tayo sa right side kanina. Meron dito isang room na sobrang luwag na rin para sa isang tao or sa couple. Tapos meron na rin siyang cabinet. Ganda ano? Ayan, wow. Very aesthetic. Tapos dun tayo tuloy. Tapos diretso naman tayo dito sa kabila. So from Genkan, ayan, from Genkan, diretso tayo dito sa bago tayo makapunta sa may dining area or living area, meron pa isang room dito sa kabila. Ayan. Tapos meron na rin siyang cabinet. Sobrang luwag din ito. Parang mas maluwag, parang parehas din sa kabila, sa unang room na nakita natin. Tapos dito naman sa living area, wow, ang laki, no? O, living area, kung saan lalagay mo yung TV. Tapos may window glass dito na pwede kang lumabas. Ayan, magsampay dyan. Ito nga yung sampayan. Tapos ito naman yung dining area. May pantry, kitchen. Pero bago tayo sa kitchen, puntahan natin itong isang room dito. Dahil nga 3 LDK, 3 rooms siya. So ito yung master bedroom niya. Sobrang laki. Ang laki ng master bedroom niya, oh. Ang lawak. Tapos may dalawang cabinet na rin siya. Silipin natin yung cabinet. Ayan yung cabinet. May hanging na dito para makapagsampay. Ayan. Tapos meron din dito isa pang cabinet. Ayan. Wow. Nice. Punta naman tayo dun sa may kitchen area. Ayan, bago tayo lumabas dito, ito pala yung view niya sa labas. No? Ayan, punta tayo sa kitchen area. So, living area, dining area, tapos pantry, saan pwede may lagay yung mga stocks niya dyan, no? Ayan. May mga shelves na siya. Tapos, siyempre, hindi mawala ang kitchen area. Ito yung sa pinaka-nagustuhan ko sa Japan, no? Kompleto na lagi yung nila. Meron na tayong stove dito, may grill, ayan, pwede kang mag-grill dyan. May mga storage dito, lagyan ng mga, ayan, tapos meron kang automatic dishwasher, ayan, tapos meron din storage dito, another storage, yun, tapos meron pa rito, ayan. Yan. Ito, pakita ko sa inyo to. Ito yung secret storage nila. Na hindi na secret dahil tinabi ko na sa inyo. Ayan. Pwede nga maglagay ng mga stocks dyan. From kitchen. Sarap lang ng feeling na naglulutuan na rito. Yun. May exhaust fan syempre. Hindi makawala yan. Ito. Asa maganda rito. Ang laki nung lababo nila. No? Ang maganda rito, malaki yung sink. So, hindi magbabanggaan yung mga plates mo dyan. Ang ganda pa ng faucet. No? Presyo ng property na to ay 25,980,000 in yen lang. No? Dito yan sa Isesaki. Ayan, Nimorocho. So, 3 LDK nga siya. Tapos yung lot area niya is 198.84 square meters. Tapos yung yung building area niya is 89.43 square meters. No? So, pwede yung tatlong sasakyan, kahit nga hanggang 4, di ba, kung nakita nyo kanina. Ayan, malapit lang siya. Ang malapit na elementary school niya is yung Moro Elementary School. Tapos yung Daiichi Junior High School. Ang malapit na elementary school sa kanya is yung Asuma Minami Elementary School. Ayan. Tapos yung Beisha Supermarket, Mega Don Quixote. Ayan, isa yan sa mga gusto nyo, di ba? Then, ang pinakamalapit na convenience store niya is 7-Eleven. 9 minutes walk lang. Kaya puntahan natin yung tatlo pa nating property na ipapakita sa inyo. Tara! Dito pa rin ako sa Gunma Isesaki, no? So, pangalawang property na itong ipapakita ko sa inyo. And hinahanap ko siya ngayon kasi parang wala akong nakikitang property dito. Ito. Ayan. Pag may nakita kayong mga signage na ganyan, ibig sabihin may mga binibentang property. So, nakita ko na agad yung... So, pagkakita ko, merong mga flag doon or mga banderitas doon. Ayan.
Kapag may nakita akong ganyan mga banderitas, ibig sabihin available yan. Tapos pag chinek ko yung property na hinahanap ko, ito. So ito nga siya. Ayan nga siya. Ayan. So ang presyo po niyan is 26,800,000 in yen. So yung kabila available din, kaya lang hindi yan kasama sa i-check natin ngayon. No, ito lang bungalow type yung i-check natin ngayon. Ayan, pasok tayo sa loob. So, kung makikita niyo po, meron siyang dalawang parking space. Ayan, parang itong property na to, may kasama na siyang aircon kasi merong ano rito sa labas, oh. Ayan. So, ito nga po yung genggang area niya. Meron na siyang, ayan, store, cabinet para sa shoes. Ayan. Marami na rin, pero yun lang. Tapos ang genggang niya sobrang luwag din. Hindi kailangan magsiksikan dyan. Ayan, pagpasok, unang pasok, living area. Ayan. Nakalimutan ko pang buksan yung shutter. Buksan ko muna. Ayan. Buksan ko muna po yung shutter kasi kailangan binubuksan kapag nagtitake ng photos saka videos para mas malinaw, para mas maliwanag. Ayan. Tapos check natin muna. Ayan. So yan po yung living area niya. Then katabi naman niya yung dining area agad. Ayan. Pakita ko sa inyo ng malawak. Tapos meron siyang 3 bedrooms. Ayan, 1, 2. Tapos isa dito. Ito muna, puntahan natin. Ito yung unang room. So, spacious na rin siya. Malaki na rin. Hindi siya cabinet pala talaga. No, parang may hangeran lang doon. Then, silipin natin yung second bedroom. Isa, dalawa. So, ibig sabihin, dalawa rito. Ano yung nando? Yung bathroom pala roon. Ayan, ito pala yung dalawang bedroom. Isa dito. So, ayan. Nakalimutan ko uling buksan itong shutter. Buksan ko muna itong shutter. Parang lahat ng bedroom meron siyang shutter, no? Ayan. Ito naman meron din siyang mini walk-in closet na may mga hangin na rin dito. So, ayan, pwede natin pakita sa inyo yan. May hangin dyan. Tapos ito yung third bedroom. Meron na rin siya doon. Ayan. Wala siyang shutter dito. Ayan yung third bedroom. Tapos paglabas natin dito, yung last pala doon is yung bathroom area. Ayan. So, may cabinet siya dito. Ayan, para sa mga stocks. Then sa left side, ito siguro yung toilet. Ayan, toilet niya. Saan natin yung ilaw. Tapos merong mga lagayan ng mga ano rito, tissue roll. Ayan. Tapos sa bathroom, ito naman po yung bathroom. Meron siyang wash area, washing machine, spot. Ayan. Tapos lagayan ng mga towel. Ayun yung bathroom niya, sobrang puti. Puting-puti siya, no? Ayan, sobrang ganda. Tapos ito naman yung kanyang kitchen area. Maluwag din. May extra socket na rito. May extra socket na rin dun. Then puting-puti lang talaga siya. Ayan, usually may usual na merong stove, merong grill. Wala nga lang siyang automatic dishwasher. Ayan. Pero meron siyang mga storage naman dito. Tapos meron kang extra lalagyan dito, no? Parang mini pantry. Para abot-abot ka na lang ng mga gagamitin mo sa kitchen. Ayan, no? Sobrang dali na lang. Nice. Good idea rin to. Maganda rin, maganda. So, yun nga po, ang presyo nito is 26,800,000 in yen. Ayan, estimated 71,700 per month nyo babayaran. Ayan, parang umuupa lang din po ng apartment, ano? Kasi usually, gantong presyo yung upa sa apartment dito sa Japan. Ayan. Tapos, lilipat ka na sa malaking bahay na ganito.
na mapupunta pa sa iyo yung bahay mo. Kaya yung binabayad mo, sulit na rin kasi mapupunta sa iyo yung bahay na to. Ang laki ng lote na to is 208.78 square meters. Yung kanyang building area is 87.77 square meters. So may dalawang parking space nga po siya. Tapos nagawa to noong August 2025 lang. Ayan, bagong-bago lang talaga. No? Tapos ayan, sobrang lapit niya sa Shin Isesaki Station. Kaya sobrang murang-mura na to kasi usually ng mga property po na malapit sa station or train station ay sobrang mahal po. No, kaya murang-mura na to. Ito yan sa Kamisuwacho, Isesaki City. Nice, ganda nito Malapit sa station, bihira ka makakita ng malapit sa station na ganito ang presyo. Kung pupunta ka ng mga Tokyo or mga city, mga 40 or 50 million yen ang presyo ng mga ganito. Pero dito, 26,800,000 in yen lang po. Good choice na po ito, good choice. Ayan, puntahan naman po natin yung pangatlong property na ipapakita ko sa inyo. So, after 35 minutes bumiyahe nga ako dito sa may Maebashi. Nandito na nga ako ngayon sa third property na titignan natin. Papasilip ko sa inyo para may idea lang kayo sa mga bahay dito sa Japan. And so, ito yung third property natin. Parang ang ganda niya. And itong property na to ay second hand or used house. Pero check ko kung ito ay reform or renovated, no? Pero pagtingin ko pa lang sa labas, napawaw nang talaga ako kasi sobrang ganda niya and pang mayaman style siya. Kasi biruin mo, merong siyang gate, merong shutter para sa gate, tapos may gate. And anyway, sige, pasilip ko na sa inyo to. Ayan, napawaw talaga ako dito. Ganda niya. Ayan ito yung itsura niya sa labas. Sobrang laking bahay. No? Sa atin sa Pilipinas, mayaman na yung may mga ganito Pero dito parang normal lang naman dito yan. So may 2 parking space. Tapos pasilip ko muna sa inyo to. Ayan may parking space din dito. Or kung sa atin sa Pilipinas, ginawang party space to, di ba? Pwede mag-party dyan. May bubong. Ang ganda ng bahay. Akin na lang. Grabe. Maebashi area po ito Isa to sa mga sikat na lugar dito sa Gunma. City na rin po siya, city. Ayan. Anyway, kunin ko muna yung susi para mabuksan na natin yung bahay na to. First time ko dito sa Maebashi magpapakita ng property. Ayan, swerte nyo. First time yung makikita rin to. Ayan, yung gate nya. Tapos ayan, may gate din siya sa likod May gate din sa likod. So iniikot ko muna yung paligid niya. Tapos meron din pintuan sa likod. Ayan. Ito yung likod niya. Tapos walang bahay sa likod, maganda. Tapos may katabi lang bahay dito. And sa likod meron ding faucet. Ayan. Walang tubig. Ayan, pasok na tayo sa loob. Ito na yung susi. So sa labas makikita nyo may shutter na agad, no? Okay. Ayan, welcome sa magandang bahay na to. Okay. Wow, kakaiba So high ceiling na siya. Tapos may hagdanan pa ron. Kakaiba to, kakaiba. Tapos meron ditong cabinet, shoe cabinet. Ayan, ang laki Tapos may salamin na rin. Grabe, sobrang kakaiba tong bahay na to. Na-amaze talaga ako. Kaya pasilip. Kaya sabay-sabay nating silipin
Tapos, meron dito Japanese style talaga siya, no? So, siyempre unahin natin muna pala to. Yung shutter. Kailangan buksan kasi to. Para makita yung ganda ng property. Kaya lang hindi siya mabuksan. Mahirap buksan. Ayan, check. Buksan natin yung mga shutter nila. Abo. Okay. Ayan. Ang laki ng Genkan, oh. Hindi kayo magkakabanggaan. 'Di ba? Tapos, dito sa... Saan tayo mauna? Dito muna tayo. So, may cabinet dito. Ayan. Tapos, high ceiling na rin dito. Wow! Diba? Tapos, sa left side, may dito yung bedroom. Bedroom dyan ay. Yung bathroom. No? Ang laki ng wash area. Dito yung washing. Tapos, dito yung bathroom. Ang laki ng offer nila, oh. No? So, dahil nandito tayo sa bathroom, ayan, sabi ko sa inyo, laging nandyan yung switch. No? Kaya lang, paano ba buksan to? Paano ba buksan ito? Feeling ko walang ilaw dito, kaya hindi nakabukas to. So, yun. Ayan, ito na nga yun. May cabinet dito. Tapos, buksan nga natin to. May shutter din dito. May storage dito. Tapos, may storage niya sa baba. Yung toilet niya, grabe. Sobrang luwag. Ayan yung kitchen niya. Saka yung living area niya. Subukan natin buksan yung shutter. Dito rin sa kabila. Para makita natin yung ganda ng bahay. Hindi na mabuksan itong isang shutter. Try natin dito sa may bintana. Hindi na rin mabuksan. Yung nga lang, medyo hirap tayong buksan yung shutter kasi nga, use house na siya. Maaaring may problema yung ayan, magiging tapat ako sa inyo. Siyempre, may problema siguro yung mga shutter nila. So, yun yung isa sa magiging problema rito, yung pagpapaayos ng shutter. No? Pero, kakaiba, oh. High ceiling na rin dyan. Sobrang ganda. Then, akit tayo sa taas. Meron pang cabinet dito. Kaya tayo sa taas. Wow. Ayan. So, ito na nga yung high ceiling kanina. Tapos, dito tayo sa first bedroom. Bago yan, may toilet. Ayan. First bedroom. Ayan, ganyan siya kalaki. May cabinet. Sa second bedroom tayo. Ito yung second bedroom. Oh, wow, meron siyang desk dito, built-in desk, tapos high ceiling mula sa baba. Makikita mo. Ayan. Tapos makikita mo yung kapitbahay na kwarto. And ito yung itsura ng kwarto. May kasama ng aircon and cabinet. Ayan. Tingin tayo sa third bedroom. Ito. Okay. Ayan, medyo makaliwanag dito. Ayan yung high ceiling mula sa Genkan. Tapos mukhang may balcony pa doon.
And ayan, may aircon na rin siyang kasama, may cabinet. May mga ilaw na rin to, no? Ito yung third bedroom. So medyo madilim dito dahil may shopper. Huwag na natin buksan yan. Tapos may cabinet. And high ceiling. Ayan. May high ceiling na dyan. Okay. Ayan. So, yung property na to is 5 LDK. Ayan. Saan kaya yung balcony kanina? Parang hindi ko nakita. Kaya, hanapin natin yung balcony. Para makita nyo rin, di ba? Malay nyo, isa na kayo sa... Malay nyo, kayo na pala yung bibili ng bahay na to. Saan yung balcony na yun? Hmm? Ah, okay. Yung balcony pala kanina, doon. Dito lalabas. So, kailangan natin buksan to. Ano bukas? Yan, ito na yung balcony. Sobrang laki. Wow. Oh, pwede kayo tumambay dyan. No? Okay, sarado muna natin. Kasi pipicturean at bibidyoan ko pa tong property na to. May ilaw. Ayan, kailangan ko lang palang i-turn on yung mga switch kasi may ilaw na siya. So, turn on ko lang. Ayan, nagbukasan lahat ng ilaw. Turn on natin para maganda. Ayan. Ayan. Hindi ko pala napakita sa inyo yung kitchen, ano. So, ito muna yung living area. Sobrang laki nga. Tapos, dining area and kitchen. Ayan. May built-in cabinet na siya. Built-in. Oh, may kasama ng rep. Baka may ulam dito. Wala naman. Ayan. May kasama ng rep. May kasama ng mga storage. No? Kompleto na siya. So, buksan muna natin yung ilaw dito. Ayan. Yun, may ilaw. Ayan. Laki ng wash area niya. Okay. Dito siguro may ilaw din. Ayun, ang ganda ng ilaw nito, oh. Dito rin siguro. Sayang hindi ko na ipakita sa inyo nung may ilaw na kasi sobrang ganda niya. Sobrang ganda niya lalo nung nagkaroon ng ilaw. Ayan, di bali panoorin nyo na lang sa Entrust Japan Homes Facebook page to. Kasi ipopost ko rin naman dito. Ipopost ko rin naman doon yan ng maliwanag. Nang may mga ilaw na. Kasi ngayon ko lang nabuksan yung mga ilaw eh. Ayan, pasensya na kayo ha. Dito ko na i-explain sa inyo sa labas kung magkano yung property na to. Ba, murang-mura na to para sa 5 LDK. Ayan, tapos nakita nyo ang ganda, diba? Ang laki. May parking space, may party space. 5 LDK, 39 million yen lang po ito. No? So, 264.70 square meters ang lot area niya. Ang house area niya is 161.47 square meters. Ulitin ko, 161.47 square meters. Ginawa po itong bahay na to noong November 2003. Ayan. Dito yan sa Aramaki, Maebashi, Gunma Prefecture. So, nandito na ako ngayon sa last property na ipapakita ko po sa inyo. And itong property na to, dito rin niya sa Maebashi. And 7 minutes away lang siya dun sa last, o yung pangatlong pinakita ko sa inyo na property. Kaya nakapunta agad ako. So, mas mura siya dun sa property na pinakita ko kanina. And itong property na to, ayan, puting-puti.
White house kung tawagin. Ay, hindi pala, meron palang gray na kulay. Ayan. So, used house din ito. And ang property naman na ito ay 4S LDK. Para din siyang 5 LDK. Yung pang 5 lang ginawang S storage. So, ibig sabihin, mas maliit yung room na yon. Ayan. Used property siya. Dito yan sa Aramaki, Maebashi pa rin yan. Ayan. Itong property na to, ang lot area niya is 196.91 square meters. Ang kanyang house area is 133.58 square meters naman. No? Ayan, last property na to, kaya silipin na natin. Ayan, napansin ko no, kapag mga used house o mga lumang bahay, kakaiba yung mga design nila. Ayan, katulad na lang nito, nandito sa gilid. Ayan, meron siyang hagdanan papunta ron. Hindi ko alam kung anong meron doon, pero titignan natin mamaya. Ayan. May parking area. So, isa, dalawa. So, dalawang parking ang pwede mong magamit dito. Parang na-excite na agad akong silipin ito, no? Ano bang meron dito sa taas na to? Iakyatin natin. Get tayo sa taas. Kung anong meron dito. Unahin na natin to bago tayo pumasok sa loob ng bahay. Okay, yun lang pala. May daanan siya sa taas, no? May pintuan daanan sa taas. Ayan. Hey. May faucet sa baba. Ayan, may isang faucet. Okay, pasok tayo sa loob. Ito na yung susi, hawak na natin. Ang hirap niyang buksan. Ayun. Bukas na. Okay, pagpasok, meron agad mirror, gengkan. Sobrang laking gengkan. Buksan muna natin yung ilaw bago tayo mag-start Hindi ko lang makita yung... Oh, asa na? Hindi ko makita yung ano. Parang wala sa ibaba yung bathroom area niya. Na usually nasa baba ang bathroom area. Ayan. Okay. Nakita ko na agad yung kitchen area. Pero hanapin pa natin yung bathroom area. Ito, siguro. Ayan, ito nga yung bathroom area. So, first time ko makakita ng bathroom area na wala yung switch ng ilaw. So, try natin buksan sa mga switch. Baka meron naman na. Meron ako naririnig sa baba. Alam nyo, magiging honest na ako sa inyo. Alam nyo, magiging honest ako, no? Kapag pumapasok talaga ako ng second hand house, kinakabahan ako. Feeling ko mayroong mga nakatingin sa akin. Feeling ko kasi nung umakit ako sa taas para bang may tumutunog sa baba na parang nagpa-flash na ewan. Pero kailangan kong gawin yung trabaho ko kaya papakita ko pa rin sa inyo, no? Hindi ko makita yung ilaw kaya pakita ko na sa inyo yung property. Ayan. Sa baba malaki yung gengkan.
Ito yung baba niya. Hindi ko mata. Para siyang room na living room. Parang gano'n. May aircon na siya. May pintuan siya ron. Hindi ko alam kung para saan tong pintuan na to. Okay. Palabas pala tong pintuan na to. Ayan, palabas pala yung pintuan na yan. Tapos, dito sa baba, so yun nga, merong toilet. Meron ditong room sa baba. Ayan. Tapos, ayan. Sa taas tayo. Ganito yung itsura niya sa taas. Parang yung mga napapanood natin sa mga horror. Ayan. Sa pagpasok dito, may isang pinto, dalawa, tatlo, apat, lima. So dito man tayo sa unang pinto. Ayan yung pinto niya. Sobrang ganda ng room. Kakaiba kasi may hagdanan pa sa taas. Try nating akyatin, no? Akyatin natin. Gusto kong ma-experience umakyat dito. Ayan. So ito lang yung makikita. Ito yung makikita mo sa taas. Ayan. Tapos may balcony dun. May kasama ng aircon. Ayan. So, bara tayo. Ayan. Ayan. Paglabas natin dito, ito tayo sa second room. Hindi siya room eh. Ito ata yung living area nila. Ayan. Kasi may kitchen eh. Tapos merong balcony dito. May balcony. And may kitchen. Okay. Ayun yung palabas papunta doon. Kanina inakit natin. Merong kitchen. Built-in cabinet. Ayan. Ito tayo sa third room. Sa third room naman, ayan, makikita mo yung bathroom. Ayan. Tapos meron dito lagyan washing. May built-in cabinet. Tapos meron ding wash area. Ayan, punta tayo sa fourth room na pala. Fourth door. Ayan, siguro ito yung toilet. Ayan, toilet nga yan. Tapos sa fifth door, ayan, merong malaking master bedroom na may cabinet. Ayan, may cabinet. Tapos may daan pa, mini balcony. Ayan. So, yun yung property na to. Okay. Bakit na parang habang bumababa ako, iba yung pakiramdam. Dun sa may bandang hagdan, may iba akong nararamdaman. Kinikilabutan ako. Pero anyway, kailangan magtrabaho. Dito ko na lang explain sa inyo yung property na yun kasi iba talaga yung nararamdaman ko. Ayan. So, 4SLDK, 22,800,000 yen. Mura pala siya, no? So, parang magbabayad ka lang ng 61,000 in yen monthly. Parang nga rin nag-uupa lang, tapos may sariling bahay ka na. Pero kung okay sa iyo yung ganitong property na used house, tapos kakaiba, ayan, maganda yung location, maibashi. Huwag kayong kabahan kasi ako lang siguro to, no? Ewan ko. Kinakabahan ako pag sa mga used house talaga. Kaya yun. Pero kung kaya naman ng budget nyo at meron naman talagang mga murang mga brand new house, talagang mas recommended ko talaga brand new house kasi bukod dun sa meron siyang mga 10-year warranty. Alam ko pag mga used house kasi wala siyang mga warranty, no? Kasi nga used house na siya. O, ulitin ko, 22,800,000 in yen, 4SLDK, 4 room, 1 storage, living, dining sa kitchen. Medyo magulo lang yung pagkakalagay ng mga pwesto, no? Kung saan yung living, dining, saan yung room. Ayan, medyo naguluhan lang ako pero kakaiba. Kung gusto niyo ng kakaiba at horror style na bahay, ito 'yon, no?
196.91 square meters ang land area. Ang building area niya is 133.58 square meters. 5-minute walk lang siya sa Aramaki Elementary School. Ayan. After nito, babalik na ako ng office and i-edit ko naman lahat ng mga ginawa ko ngayon. Tapos, kakausap tayo ng mga clients, mga inquiries, ayan, mga katanungan from Facebook page, pati na rin sa TikTok po namin. Meron po kaming TikTok, Entrust Japan Homes din po. Ayan. And kung meron kayong mga katanungan ngayong araw na to, ayan, i-comment nyo lang po dyan para sa next hanap bahay natin is masagot natin yung mga question nyo. And kung gusto nyo na rin mag-inquire at may ilan din kayong katanungan, pwede rin naman kayong dumirekta doon sa Entrust Japan Homes Facebook page namin. Ayan, kami yung mga sumasagot ng mga inquiries din po doon. Si Ate Con, si Danica, saka ako po. Kung gusto nyo tumawag directly, ito po yung number namin. Pilipino po ang mga makakausap nyo rito. Ayan. Pero kung gusto nyo naman Japanese ang makausap nyo, ito naman po yung number ni Takeshi-san. Alam ko kilala nyo na si Takeshi-san. Kaya, ayan, ito yung number niya. Time check. Ayan, 3:01 PM. So, pabalik na ako ng office nito. Mula rito hanggang office, ang oras ng biyahe ko is 1 hour and 6 minutes. Salamat sa pagsama nyo ngayong araw and kung gusto nyo magkaroon ng bahay dito sa Japan, pag resident kayo dito sa Japan, 0 down payment po, wala kayong babayaran. Pero kung gusto nyo mas lumaki ang chance nyo na makapasa sa housing loan, ayan, mas maganda naman talaga na meron kayong advance payment. Ayan. Mababawasan nyo yung monthly payment nyo na rin kapag nag-advance payment kayo. Kayo rin naman ang makikinabang nun. And sa mga kababayan natin na nasa abroad o nasa ibang bansa o nasa Pilipinas na gusto rin magkaroon ng property dito, ayan, pwede rin po kayong mag-avail ng property rito. Pero in cash basis only lang po. Hindi po pwede for housing loan. Ayan. Mag-message lang kayo sa Entrust Japan Homes Facebook page or sa TikTok, Entrust Japan Homes. Ayan. Ingat po!